So, nakikita natin guys na yung sinasabi ko sa inyo, feeling ko depressed na yung person mo, and that's true mga kapiksi, kasi punong-puno siya ng problema mga kapiksi. Personal problem ito guys. Itong person mo, pwedeng merong unexpected opportunity na dumating sa kanya para mag-abroad or umalis, or ibig sabihin pwedeng magkakahiwalay kayo, no? And ayaw niyang palampasin yon mga kapiksi, especially pagdating sa trabaho. So let's say for example, pwedeng madidestino siya sa ibang lugar. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran, love life reading guys para ngayong January. Para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pag love life reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person mo. Baka nandun yung energy nyo guys. Okay, so ito yung mga mensahe or nais na sabihin sa'yo ng iyong partner o specific person. Pagod na siya guys, no? Pagod na siya sa relationship nyo, or meron din ito sigurong personal problems mga kapiksi, na parang labas yung relationship nyo, pero pwedeng nadadamay kasi minsan kapag may personal problems sila or kayo, nadadamay yung relationship, minsan napag-aawayan, di ba? Parang puro ka na lang ganto ganyan, di mo na ako inisip, di mo na inisip yung relasyon natin, mga ganun, tampururot. Yeah, and para sa kanya, pagod na siya na i-balance yun, no? Kumbaga meron na siyang personal problems, tapos nadadagdag pa yung kaaaway nyo sa relationship nyo. So pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng hindi kayo nag-uusap, pwedeng kayo pa pero meron ng emotional detachment. And para sa kanya, parang alagaan mo yung sarili mo, kasi hindi niya na ikaw kayang alagaan, no? Parang he or she is not there for you anymore, physically, emotionally, and even mentally mga kapiksi. Pero at the same time, gusto niya na parang nandun pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. So parang gusto niya na every time na or anytime na kailanganin kanya, sana nandun ka pa rin sa kanya, kahit siya hindi niya na yun magawa for you. So ayokong sabihin, pero sasabihin ko na rin. May pagka-selfish itong person mo, kasi parang sarili niya lang yung iniisip niya, hindi niya naman iniisip yung sarili mo. Pero siguro dahil na rin sa dami ng kanyang pinagdadaanan, kaya siguro ganun na yung iniisip niya. Parang nararamdaman ko na medyo depressed na rin itong person mo. Siguro patong-patong na rin yung pinagdadaanan niya mga kapiksi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala guys yung kabit ng mga jowa nyo. 10% discount until January 31, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So Aquarius, kayo ay na-represent ng King of Swords. Ito yung ating Queen of Swords mga kapiksi. So dito nakikita natin na meron presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you maaring
may earth element yung person mo, or you may be dealing with an earth sign, mga kapiksi. So nakita natin guys na yung sinasabi ko sa inyo, feeling ko depressed na yung person mo, and that's true mga kapiksi, kasi punong-puno siya ng problema mga kapiksi. Personal problem ito guys. Itong person mo, pwedeng merong unexpected opportunity na dumating sa kanya para mag-abroad or umalis, or ibig sabihin pwedeng magkakahiwalay kayo, no? And ayaw niyang palampasin yon mga kapiksi, especially pagdating sa trabaho. So let's say for example, pwedeng madidestino siya sa ibang lugar, o kaya naman yun nga, yung mag-abroad, lilipat ng trabaho, lilipat ng bansa, ganyan, may mamigrate or something, which means na magiging LDR kayo. And yung person mo, ayaw niyang palampasin yun, pero ikaw, parang hindi ka, may conflict kayo, no? Kumbaga parang pinipigilan mo siya na umalis, wag nang umalis, ganyan, pero siya ayaw niyang magpapigil kasi gusto niyang samantalahin yung opportunity. Tapos yun yung nagiging cause ng mga pag-aaway niyo, kasi parang hindi mo siya naiintindihan and hindi ka rin niya naiintindihan. So nagkukos yun na nagka-crash kayong dalawa, mga kapiksi. And para sa kanya, ayaw niya lang pag-usapan yon, dahil kumbaga parang feeling niya hopeless naman, walang punto, parang hindi naman nare-resolve kahit na mag-usap kayo, mga kapiksi, kasi parang wala namang gustong magpatalo sa inyo. So parang siya, ayaw niya na, give up na siya, pagod na siya sa ganong klaseng usapin, and nagde-decide siya according sa gusto niya, hindi according sa gusto niyo. Yung iba sa inyo nagkakalamigan na guys, no? Pwedeng hindi na kayo nag-uusap nito mga kapiksi, and binlock na kayo, pwedeng binlock na kayo nitong person mo, or pwedeng binlock mo na siya sa communication guys. So meron ng blocked communication dito, and lahat ng fears mo, lahat ng takot mo sa relationship, yung baka mawala siya, baka hindi na kayo mag-usap, lahat yan, it's already manifesting, mga kapiksi. Pero ang nakikita natin dito is yung person mo, very responsible siya, at saka kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Meron siyang ganong klaseng ugali na kung ano yung sinabi ko, yun na yun. Hindi na yun parang hindi na siya negotiable. So kung sinabi niya sa'yo na ayaw niya na, pagod na siya, final, parang sa kanya final decision na yun, mga kapiksi. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Merong water sign energy dito, merong dadating na bago sa inyo guys, no? Water element, Cancer, Pisces, Scorpio, mga kapiksi. May dadating na bagong person sa inyo, guys, pero itong person na to, parang hindi siya masyadong, parang nandun siya para kumbaga parang siguro sa kanya kayo nagsusumbong, naglalabas ng sama ng loob nyo, kahit pa paano maiibsan yung kalungkutan nyo or yung emotional pain na pinagdadaanan nyo sa person nyo because of this no person, mga kapiksi. Pero itong person na to, parang nandyan lang siya, pero dadating siya, pero nothing serious, parang hindi siya masyadong seryoso, parang tinitake advantage lang niya yung vulnerable ka, yung gano'n, yung mahina ka, weak ka, pa-fall, ganyan. Pero hindi seryoso yung kanyang nararamdaman, and wala siyang balak na mag-commit sa'yo. Kumbaga parang gusto niya lang na nandyan siya, pa-macho effect, ganyan. Parang gusto niya maging knight in shining armor, pero in reality, wala siyang balak na mag-commit sa iyo. So mag-ingat na lang din kayo dito sa bagong person na to, guys. Huwag kayong ma-fall agad-agad, no? Especially na hindi pa naman kayo talaga, kumbaga parang hindi pa tapos talaga yung chapter sa inyo, between you and yung person mo, mga kapiksi. So if ever man na papasok kayo sa bagong relationship, make sure na kilalanin nyo mabuti yung ugali ng person, tsaka pahirapan yung panliligaw, guys, no? Kasi doon nyo talaga matetest kung hanggang saan yung willing na gawin nila, sakripisyo, ganyan, para malaman mo yung value mo sa kanila, mga kapiksi. Okay? Alright. So comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan.
bunot lang tayo ng isa, guys, para sa additional na love message para sa inyo. Ayan, no, let go of the need to control. So, hindi talaga natin makakontrol kung ano yung magiging outcome ng sitwasyon nyo between you and your person. Allow the situation to unfold naturally, mga kapiksi. Ang makokontrol nyo lang, guys, is yung perception nyo about your person, perception nyo about the relationship, mga kapiksi, and yourself. Pero yung mga mangyayari sa relationship nyo, it's let it unfold naturally, guys, and i-accept nyo ng maluwag sa puso nyo kung ano yung mangyayari, di ba? Para walang negative emotions na nagbabottle up sa puso nyo. Kasi kapag may mga negative emotions doon na nagkakaroon kayo ng mga relationship blocks, money blocks, mga kapiksi, pag naipon-ipon yan, so kayo din yung mahihirapan. Okay? Alright. So, love story mo ba to? Aquarius, comment down below. If hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyong pakinggan or pwede nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Comment down below if naka-resonate kayo, guys, for more Aquarius readings, guys. Ito yung playlist natin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.